Ayan, welcome po sa ating midweek service. I welcome everyone na nanonood sa ating live. So, good evening kung nasaan ka man. Good evening, good morning, good afternoon kung saan ka man parte ng nanonood, no? Pwede mong i-share, mag-mention ka ng iyong friends, ng cell group members mo, i-mention mo yung family mo, pwede mong i-share yung live natin, no? Para marami tayong makakaparinig ng salita ng Lord, no? Hayaan natin na yung salita ng Lord ay dumaloy mula sa iba't ibang tahanan ngayong gabi. So ayun, again, I welcome everyone and I would like to introduce myself first. Ako nga po pala si Rufy na Sefil. You can call me Rufy. Mula po ako sa cell group ni Ate Rona and I am one of the leaders ng youth ministry po ng Powerhouse Church. So, ayun, as I said, no, tonight, syempre, as our last Wednesday or last midweek po ng buwan. So the previous week, we talk about prayer. No? I believe alam nyo naman yung theme ng ating month ngayong April, which is prayer. No? Before we start, no, gusto ko po muna kayong kamustahin lahat. No? Kamusta po kayo? No, I believe sa nagdaang araw, probably nakakapagod. No? Hindi ko po alam kung anong pinagdaanan nyo, kung may good news ba na lumapit sa inyo ngayong araw na to. Kung may answered prayer ba kayo ngayong araw na to, pwede nyo po silang i-comment dyan sa comment section para naman po i-glorify po natin si Lord sa ating buhay. So, ayun po, before we start, no, of course, let us open in prayer po muna. No, i-glorify po natin si Lord na sa pagsisimula po natin ngayong araw na ito ay si Lord po ang ating itataas. So let's bow our heads, close our eyes, and feel the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we worship you, we honor you, we glorify your name, Father. Panginoon, salamat, Lord God, sa inyong paggabay sa amin, Lord God. Lord, kahit hindi kami sama-sama ngayon physically, Lord God, I believe that your Holy Spirit is with us, Lord God. Naniniwala ako, Lord God, na sa kahit magkakalayo kami, Lord God, patuloy mo pa rin kaming gagabayan, Lord God. Tonight, Lord God, I pray for the message, Lord God, na mag-reveal sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, itago mo ko sa iyong likuran, Lord God, that as I speak your message, Panginoon, ikaw ang nagsasalita, Lord God. And I believe na may rason, Lord God, kung bakit ito ang message namin tonight at magre-reveal ito, Lord God, sa kahit sino man, Lord God. Open the hearts, the minds, the souls of everyone, Panginoon, na makapasok ka ng tuluyan sa kanila, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, Lord God. This is what I pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So, ayun. Since na-mention ko nga po kanina that our topic is about prayer. Okay, kamusta po ang ating prayer life? No, nakakapag-pray pa po ba tayo? Maalam po ba tayong mag-pray? No? Tuwing ilang beses po ba tayo nagpe-pray sa loob ng isang araw? Pe-pray lang po ba tayo pag medyo natripan lang? Nagpe-pray po ba tayo pag masaya? Pe-pray po ba tayo pag gusto nating kausapin lang si Lord? No? Kung na-miss mo si Lord na parang randomly, no? Randomly sa buong araw parang na-miss mo na, parang na-miss ko bigla si Lord, ang pe-pray nga ako, kausapin ko si Lord. No? Ginagawa po ba natin yun? No, pag parang randomly lang sa buong araw na parang, ay wala akong ginagawa. Parang na-miss ko yata si Lord. Pray nga ako, kausapin ko si Lord. Ginagawa po ba natin yon? So ayun, naka-fix lang po ba siya tuwing morning, bago kumain, bago matulog? No? Naka-fix lang po ba siya ng ganon? Or talagang nagbibigay tayo ng talagang time natin, na itong time na to para to kay Lord. Okay? So ayun. So I believe na alam niyo naman lahat kung ano ang prayer. Naniniwala ako na lahat ng tao nakapag-pray na yan. Okay? Nakapag-pray na yan. Kahit yung, sabi nga nila, yung prayers from different religions, iba-iba yan. Okay? Kasi pag may nagli-lead ng prayers sa classroom namin, sasabihin nila, ay, iba po. So, pag may nagli-lead ng prayers sa ibang class, sa classroom namin, sasabihin nila na, ay, iba po religion ko. Ganon. So, iba-iba yung forms of prayer. Pero naniniwala ko na iisa lang yung reason nun, which is to talk to a God, to talk to the Lord. No, makausap natin si Lord through prayer. No? So, ayun, prayer is a very powerful part of our Christian life. Okay?
common natin tong ginagawa, no? Pag po ba tayo na-assign sa closing or sa opening prayer, iniiwasan pa po ba natin? No? Or kahit ma-assign ka lang sa work, sa school, na pwede bang mag-pray ka? No, iniiwasan po ba natin yan? Or tayo yung natutuwa kasi pag kailangan ng magpe-pray, ako yung napili. No? Ganun po ba tayo? No, so, bakit nga ba powerful itong prayer na to? No? Alam niyo po ba kasi, pag sinabing prayer, commonly, ang naiisip ng tao, may hihingiin tayo. Okay, may hihingiin tayo. Di ba pag parang may gusto tayong isang bagay, no, pag may kailangan ka, ipagpe-pray natin. No? Sasabihin, leader, parang medyo negative po parang imposible pong mangyari. No? Tapos sasabihin sa'yo ni leader, huwag kang mag-alala, ipagpe-pray natin yan. No? Hihilingin natin na mangyari yung will ng Lord. Ipagpe-pray natin yan. No? May gusto tayong mangyari, kaya tayo nagpe-pray. Pero yun lang ba yung reason kung ba't tayo nagpe-pray? Pag parang gusto lang may hingiin, or parang, Lord, parang deserve ko yata to. Pwede mo bang ibigay sa akin to? No, Lord, request, pwede bang ito? No, deserve ko naman to, Lord, pwede bang ito na lang? Or nagpe-pray ba tayo kasi may other reason tayo? Okay, so yun yung isa sa gusto kong pag-usapan ngayon. So, paano nga ba natin ginagamit yung prayer? O sa anong way nga ba natin yun ginagamit? Nagpe-pray ba tayo tuwing kailan? Okay? Itong number 1 is that we pray when we feel anxious. Okay, anxious. Sabi sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Huwag daw maging anxious sa lahat ng mga bagay. Minsan kasi, ang hobby na natin mag-overthink or like isipin agad natin yung negative impact or yung negative side na pwedeng mangyari. No? But instead, ilapit natin sa panalangin. Dapat mga tayo prayer warrior. Okay? Pag times na, especially pag yung may season kasi talaga ng life natin na parang nakaka-stress. No? Parang dun sa buong season na yun ng buhay mo, parang ginagapang mo na lang talaga. Pero let's have a habit na ilapit natin yon in prayer. Kasi nga sabi din dito, present your request to God. Okay? Lapit mo kay Lord, no? Kahit medyo, pag parang ipagpipray mo na, Lord, yung sa workplace ko po, ganito yung nangyari. Baka po mamaya magkatanggalan ng trabaho. Hindi naman po maganda yung posisyon ko sa company. Baka parang matatanggal na ako, Lord, No? Pwede mo ilapit kay Lord na, Lord, naniniwala ako na hindi ako matatanggal. Okay? Naniniwala ako, Lord. So, present your request to God. Hindi naman choosy si Lord. Hindi naman pinipili ni Lord kung ano yung papakinggan niya. Kasi sa lahat ng prayer, nakikinig po si Lord. Okay? So, yun yung number 1 natin. So, number 2 is confession. Sabi sa James 5 verse 16 is that, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. So, hindi lang tayo magpe-pray kasi gusto natin magpasalamat. Okay, kasi may gusto tayong hingiin. Kanan. We also confess in our prayer. Kung sa tingin mo na alam naman ni Lord ko lahat ng kasalanan ginawa ko, nakita naman ni Lord lahat ng kasalanan ginawa ko. No? Or baka naman mamaya nahihiya ka pa kay Lord na aminin na, Lord, nagkamali po ako. Lord, nagkasala po ako. No? Nahiya ka pa bang aminin kay Lord yung pagkakamali mo? No? But let us confess our sin in prayer. Maging open tayo kay Lord. Okay? Parang very, strong yung relationship natin kay Lord that we are willing to open even yung mga makasalanan natin, Lord. Kahit minsan nakakahiya siya, no? Let's confess. Kasi kayo lang naman ni Lord, hindi naman kasi pinagkakalat ni Lord yan. Si Lord lang talaga nakakaalam. So let us confess our sin to God. So yun yung pangalawa natin, no? Confession. So number 3 is request. Ito. Kanina na-mention ko, di ba? Very common to, request. Sabi sa Mark 11 verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer,
believe that you have received it and it will be yours. No? Sabi dito, ask in prayer. No? Request. No? Pag, alam niyo, mas better na hinihingi natin yun kay Lord kaysa sa iba natin hingiin. No? Baka iba yung sumagot sa prayer mo eh. No? Common nga to, sabi ko nga kanina, di ba? Common na nahingi tayo ng request kay Lord in prayer. No, Lord, pwede po bang I ask for this, I ask for that, no, para sa sarili ko, for my education, for my family, for my protection. Yan. We ask it for God. We ask it sa Lord. Okay? And it's not bad at all. Okay lang yan. Di ba nga sabi ko, okay lang na hingiin mo yan kay Lord, wag lang sa iba. Okay? Baka iba yung sumagot ng prayer mo. Di ba? So, yun yung pangatlo, yung request. No? Yung pang-apat is yung giving thanks. Sabi sa 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. No? Sa lahat po ng ating, actually pag ano tayo, yung prayer nga, hindi lang siya for thanking or for asking request. But also, you can give your thanks to God. No? Pag answered prayer na, or like, feel mo, naging mabuti ang Lord sa'yo buong araw, no? Pwede mong ilapit na, Lord, thank you ha, kasi napakabuti mo pa rin. No? Lord, kahit merong mga circumstances na hindi siya maganda, or parang napaka-negative ng araw na to, still, you are so good to me, Lord. No? Pag may good news na nangyari, pwede mong ipasalamat yun kay Lord. Na Lord, pinag-pray ko to. Salamat, Lord. No? Mag-thank you din naman tayo kay Lord. Na wag nating kakalimutan na tayo yung humingi. Okay? Tayo yung humingi. No? Hindi utang na loob ni Lord na binigay niya sa atin yun. But we ask for it. At binigay yun ng Lord. Na-receive natin yun. So that let's give thanks to God. So bakit ko nga ba in-emphasize tong apat na to? No? Kasi, yun nga, commonly lang, request lang yung naiisip ng mga ng mga tao when it comes to prayer. No? Gusto ko rin namang emphasize that when you pray, hindi ka lang naman nang hihingi kay Lord, but you are giving thanks to God. No? Hindi maganda yung pakiramdam mo or like naging anxious ka, nag-overthink ka with things sa buhay mo, natatakot ka in life, pwede kang mag-pray. No, napakalawak ng aspect ng prayer. Okay? So, kaya ngayong araw na to, okay, meron tayong pag-uusapan. Okay, na ito yung ating main topic or like ito yung ating message for tonight. No? Siguro curious kayo kung sino yung pag-uusapan natin tonight. So, of course, it is a character from the Bible. At ito, super sikat niya, syempre. Siya yung pinakasikat siguro. Kasi itong tao na to, actually, ang nagkatawang tao, si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang ating topic for tonight. No? So kasi, bakit ko ba naisip na si Jesus Christ? Naghahanap kasi ako ng other characters in the Bible na may matinding prayer. Pero nung Holy Week kasi, no, nanood ako ng Son of God. Okay? So sino mga nanood dyan ng Son of God noong Holy Week? Nanonood ako noon ng Holy Week nga, and then, ang nanotice ko noon, yung mga prayer ni Lord. Okay, yung mga prayers ni Lord. Kasi, lagi ko dong nakita na nagpipray siya, na sa lahat ng ginagawa niya, sinisigurado niya na ang pangalan ng Lord ang naitataas at hindi yung kanya. Na parang, pag may ginawa siya, give thanks to God. No? Na hindi ako, kung hindi ang Lord. No? Parang nandun lagi yung credits, no? Actually, bago nga umakyat si Lord is that nagbigay siya ng example of prayer or like tinatawag siya the prayer of the Lord, no? So, whatever we ask in His name, no? Sabi nga sa John 14 verse 13 to 14, I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. If in my name you ask me for anything, I will do it. Everything you ask in my name, I will do it. Lahat ng hingiin mo sa Lord. Kaya nga sa prayer natin, meron diyang in Jesus' name. Okay, after ng prayer natin, in Jesus' name, Amen. No? That we ask it in the name of Jesus.
No, inaangat natin yung pangalan ng Lord. No, kaya be careful guys sa kung anong hinihingi natin. Minsan kasi nadadala tayo ng emotion natin sa mga prayer natin eh. No, pag parang sobrang pagod ka na, no? It's actually a good thing. Sometimes hindi na pinapakinggan ni Lord yung prayers mo. Isipin mo ang prayer mo ay kunin ka na ni Lord. No, sana Lord paggising ko katabi na kita. Ganun. Lord, hindi ko na kaya. Parang, Lord, pagod na ako. Pwede bang gawan mo ng paraan to? Pwede bang pagising ko katabi na kita para tapos na tong paghihirap na to? No, isipin mo kung tinupad ni Lord yun. Diba? Ay hindi ka na nanonood ngayon ng message na to. No? Kaya maging careful tayo sa ating pinagpipray. Huwag nating hayaan na masamahan ng anger or like super duper emotions yung prayer natin kay Lord. Dapat it's between yung genuine mo and sa prayer mo, yun dapat yung magkasama. So, back to our topic, which is the prayer of Jesus. So, yun yung topic natin. Like yung title ng topic natin tonight. The prayers of Jesus. So, kasi nga na-mention ko kanina, na napanood ko nga yung Son of God, and na-realize ko na grabe yung mga prayers ni Lord doon. No? So, yun yung sabi ko, i-message ko na to sa midweek. Kasi nga, sabi ko, yun yung na-notice ko talaga. No? Yung mga prayer ni Lord. Nasabi ko, kakaiba lagi yung prayer niya. No, laging hindi lang siya naka-fix. Na thank you Lord, amen. Hindi lang siya nakaganon. Like, parang ang dami mo na agad matututunan. Siyempre, si Jesus yun. Okay? So, yung unang na-notice ko doon is that yung number 1 natin is yung forgiveness in prayer. Forgiveness in prayer. So, number 1 pa lang po, mahirap na agad. Okay? Forgiveness kasi. So, kung maaalala nyo na nung pinako na si Lord sa krus, nung pinako na si Jesus Christ sa krus, and then, nung nakapako na siya, pinagtawanan siya nung mga soldiers and nung mga taong nambugbog sa kanya, yung mga taong nagpako sa kanya sa krus, no, pinagtawanan siya. No? And alam niyo yung prayer ni Lord noon? Ano nga yan? Sabi niya dito sa Luke 23 verse 34. Ito yung prayer niya nun. Father, forgive them for they don't know what they are doing. Okay? Si Lord pa yung humingi ng forgiveness. No, isipin mo kung sa'yo ginawa yun. Diba? Isipin nga natin kung meron bang isang taong gumawa sa atin ng masama. No? Isipin mo, ginawa yun sa'yo ng ibang tao or may masamang ginawa sa'yo yung isang tao. Tapos ikaw pa yung hihingi ng kapatawaran sa kanya. Ilalapit mo pa siya kay Lord. Na parang, Lord, patawarin mo nga tong tao na to. Hindi niya kasi alam talaga yung ginagawa niya. Isipin mo kung gagawin mo yun, ha. So, yung pagpapatawad nga, parang, depende sa ginawa sa'yo. Minsan, ang hirap magpatawad. Siguro isang taon na nakalipas, hindi mo pa napapatawad yan, eh. No? Pag sobrang lalim ng ginawa sa'yo, or like sobrang sakit nung dinulot sa'yo, hindi mo mapapatawad yan sa loob ng isang araw. Pero si Lord, no, si Jesus, on the spot, nag-pray, no? Panginoon, patawarin mo tong mga taong to. No, after yun, tinawanan siya, nakapako siya sa krus, then tinawanan siya, Lord, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Kaya ba natin yun? No? Actually, challenge agad tong number 1 na to eh. Isipin mo, forgiveness agad. No, hindi common yung forgiveness sa parang, ako ba, forgiveness na ba ako in prayer? No? Kayo ba? Na-add nyo na ba yung forgiveness sa prayer na yon? Na halimbawa, no, na i-chismis kayo. I-chismis kayo, no? Chismis kayo, alam na ng buong subdivision. Yung fake news na kumalat. Parang ang sama ng image mo. Ganun, sama ng image mo. Nalaman mo kung sinong promotor, sinong source. Kaya mo ba siyang patawarin? Kaya mo ba siyang ilapit kay Lord? Na Lord, itong ginawa ng kapatid ko na to ay napakasama. Okay? Nagmukha din akong masama. Pero Lord, patawarin mo siya. No? Sana mangusap ka sa kanya. No? Ibang level. No? Mangusap ka sa kanya. Kasi, niniwala ka pa na pwede pang magbago yung tao na yan kahit ganyan yan. Diba? Kaya ba nating ilapit yun kay Lord? Or ang kaya lang natin talagang ilapit kay Lord is yung tayo yung magbe-benefit. No? Siyempre, kahit kaaway yan, sabi nga, love God and love people.
Di naman sinabing love people na mababait. Di naman sinabing love people na mababait sa'yo. Or love people na taong kinatutuwaan mo. Hindi naman eh. Love people eh, in general yun eh. Masama mabuti. Love people. No? Kaya ba nating ilapit yon in prayer? No? So, ayun yung number 1 natin, which is forgiveness in prayer. No? Actually, napakahirap nun, but still, no, let's ask it in Jesus. No? Ilapit natin yon in prayer. So, kayo siguro ngayon, napapaisip na kayo, sino bang gumawa sa akin ng masama? No? Baka ngayon, actually, no, baka narinig niyo yung first point natin, may pumasok agad sa isip niyo eh. No? So, ang tanong po ba, napatawad niyo na po ba yan? Nailapit niyo na po ba yan sa Lord? Okay? So, yun yung ating point number 1, forgiveness in prayer. So, yung ating point number 2 is yung praise in prayer. Okay? Sabi sa John 11, verse 41 to 42, Father, thank you for hearing me. Verse 42, you always hear me, but I said it out loud for the sake of all these people standing here, so that they will believe you sent me. So, itong prayer na to ni Lord, ito yung time na patay na si Lazarus. Nung binuhay ni Jesus si Lazarus. No? Time na to si Lazarus ay 4 days nang dead. 4 days na siyang patay. Okay? So, dumating siya dun sa puntod, or like parang kuweba, parang ganun siya. Puntod ni Lazarus. Tapos may nakataklob na bato. No? So, batong ganun. Tapos sabi ni Lord, tanggalin niyo yung bato. Sabi nga nung kapatid ni Lazarus noon na, Lord, 4 na araw na hong patay si Lazarus. Mabaho na ho yung niya. Mabaho na ho yung amoy. No? Hindi na kaaya-aya kasi 4 na araw nang patay. Pero sabi doon ni Jesus, actually nag-reply pa siya doon na parang wala namang mahirap sa Lord. Forgot the exact term, pero parang ang naalala ko doon is that may mahirap ba sa Lord? Hindi ba kayang, wala bang magagawa ang Lord dito? No? So, ginulong yung stone. And bago niya tawagin si Lazarus, no, nag-pray siya, and ito yung prayer niya. Na yun nga, sabi niya, thank you for hearing me. No? Sabi niya, ginagawa niya yun para makita na si God yung gumalaw at hindi siya. Okay? Na sa ginawa niyang yon, nandun yung credits kay Lord. Nandun yung credits kay Father. Okay? Then pagtawag niya, come out Lazarus. Lumabas ka dyan, Lazarus. Then paglabas ni Lazarus, buhay siya. Okay? Yun yung nabuhay si Lazarus. 4 days siyang patay, tas nabuhay ulit siya. Okay? So hindi naman to para lang ipagyabang ni Jesus, okay, na, bumuhay ako ng patay. Okay? Pero yung reason niya doon, okay, was to give credits, to give the praise to Father, to the God the Father. Okay? Sabi nga dito sa una, Father, thank you for hearing me. Okay? Salamat, Lord, kasi dinilig mo yung panalangin ko. No, pinakinggan mo yung panalangin ko sa'yo. Sabi nga, you always hear me. No, lagi mo akong naririnig, lagi mo naririnig yung panalangin ko. Alam nyo sa term na to, parang na-realize ko na pag tama yung desire ng puso mo, no? Pag tama yung desire ng puso mo at hiningi mo yan sa Lord, ibibigay yan sa'yo ng Lord. No? Lagi kang naririnig ng Lord. Yun nga lang, minsan, yung mga prayers natin, hindi agad siya dumarating. No? Minsan, 1 month mo nang pinagpipray, tas wala pa rin. Maybe, hindi pa gusto ng Lord na makuha mo yung pinagpipray mo. Kasi may expected day siya or may right time. Sabi nga nila, right time para makuha mo yung pinagpipray mo na yan. No, paghirapan natin yan in prayer. No, ilaban natin yan in prayer. So bakit nga ba ini-emphasize tong praise in prayer? So kasi may times in our life or actually may seasons in our life na hindi natin kayang i-grasp yung nangyayari. Hindi natin kayang lutasin in our own capability. Hindi natin kayang ma-survive in our own capability.
Okay, so hindi natin kaya. That's why nilalapit natin yun kay Lord. Kaya hinihingi natin si Lord. That's why we ask for God, because we need Him. Because if He makes it happen, always give the highest praises to Him. No, hindi man yung pagka na-answered prayer na nalimutan na si Lord, na pinag-pray mo siya ng napakatagal, tapos nung nakuha mo na, hindi ka man na nakapag-thank you kay Lord. No, actually, in small things, minsan nga napapa-thank you tayo kay Lord kahit hindi natin siya hiningi. Binigay lang siya sa'yo ni Lord kasi yun yung kailangan mo. At mapapa-thank you Lord ka talaga na parang, oh, thank you Lord grabe, hindi ko in-expect yun, may purpose pala yun. Salamat Lord, alam ko ikaw yun. No, let's give the highest praises in prayer. Let's always give credits to God. No, na hindi tayo yun siya yun. No? It is not us, but Him. No? Kasi, the only thing that we can give to God that is not from Him is our praises. Lahat ng meron tayo ngayon, okay? Itong mga gamit na to sa paligid, itong mga to, galing kay Lord, kaya niya din kunin. But the only thing that we can give to Him na hindi nanggaling sa Kanya is our praises. That's why let's always give the highest praises sa Kanya. No, wag natin siyang kakalimutan. No, minsan kasi pag pinag-pray mo, tapos na-receive mo, nalimutan mo na agad, tapos maaalala mo na ulit si Lord pag may pagpe-pray ka na ulit. Diba? Huwag nating maging habit yun. Actually, sa small things, pwede tayong mag-thank you kay Lord. Thank you, Lord, nagising ako. Thank you, Lord, kahit ang bibilis ng takbo ng sasakyan, nakatawid ako ng ayos, Lord. Thank you, Lord. O, diba? No, pwede tayong mag-thank you kay Lord anytime. Okay? Let's praise His name anytime or every time. So, yun yung ating pangalawang point. So, ito na ating last point. So, ang ating last point is submission in prayer. Okay, submission in prayer. So, itong prayer naman na to, ito yung prayer ni Lord bago siya arestuhin. No, bago siya arestuhin ng mga soldiers. Nasa garden siya nung time na to. Ito yung prayer niya. Sabi sa Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Okay? So, kung maalala nyo na bago arestuhin si Lord, no, nag-pray muna siya. Actually, nung time na to, this was the time na very stressed si Lord. He is in anguish kasi very stress siya sa mangyayari sa kanya. Kasi parang na-vision niya yung mangyayari sa kanya na mapahirapan siya, na lalagyan siya ng koronang tinik, papako siya, nakita niya yun. And then mahirap, syempre. Masakit yun, physically, masakit yun. Okay? Kaya nga pinag-pray niya dito na, Lord, pwede bang wag na lang mangyari? Na Lord, pwede bang hindi na lang ako ipako sa krus? Lord, pwede bang wag na lang ako magdusa ng ganito? No, hiningi niya yon. Actually, it's a form of request. Ni-request niya yon na pwede bang wag na lang po? Kasi sobrang na siya no? Sabi nga dito, umiiyak siya ng dugo. Yung sobrang stress niya. Iniisip niya yung mangyayari sa kanya. Pero nagtapos siya sa, yet not my will, but yours be done. Kalimitan kasi pag tayo nagpe-pray, parang ipipilit natin na, Lord, pwede bang ipilit? Lord, madali lang naman to. No? Ito lang naman po yung wish ko. Ito lang naman po yung hinihingi ko. Pwede po bang gawan natin ng paraan? No? Kasi Almighty God naman tong si Lord. Almighty God ka naman, Lord. Pwede bang gawan mo na lang ng paraan? Ganito lang naman po. No? Pinangunahan mo si Lord. No? Nag-pray ka pa. Diba? So, wag nating pangunahan si Lord. No? Wag nating, Lord, ito na lang po yung sana yung mangyari. Ganto po sana, ganto, ganyan, ganto, ganyan. No? Lord, para mas madali. Para, Lord, hindi ako mahirapan. No? Yun kasing mahirap Parang ipipilit natin. Kasi yun yung gusto natin mangyari, syempre. Pero isipin mo to na pinag-pray ni Jesus Christ na pwede bang wag na lang akong mag-suffer? Pwede bang wag na lang akong ipako sa krus? No? Pwede bang wag na lang pong ganito? Kasi grabe naman kasi talaga yun, no?
nabivision niya na, nakikita niya na yung mangyayari sa kanya. So, masakit yun. Okay? Naisip niya, ina-overthink niya yung mangyayari, natatakot siya. But still, sabi niya, your will be done and not mine. Isipin mo kung pinakinggan ni God the Father yung prayer ni Jesus Christ. No? Paano tayo maliligtas ngayon, di ba? So, that's why, lagi nating isubmit kay Lord na your will be done and not mine. Hindi, alam mo yun, yung parang kahit ganito yung gusto mong mangyari, no, isubmit mo pa rin yung sa Lord. Na, Lord, ito bang prayer ko na to, parang Lord, ito bang prayer ko na to, maganda ba to for me? Okay ba to? Okay? Submit it to God. Hayaan mo na si Lord pa rin yung magdedesisyon. Okay? Ilapit mo lang yung sa Lord, pero wag hayaan mo si Lord yung magdesisyon in the end. Okay? Alam nyo, na-realize ko na ang mga tao, actually, hindi sila hopeless. Kasi naniniwala ako na pag ang huling hinawakan ng tao ay ang dasal, hindi yan hopeless. Okay? Naniniwala yan sa Lord. Naniniwala yan sa capability ng Lord. You know, sometimes, pag parang hindi na kaya ng, sabihin natin, hindi na kaya ng pera. Kanina na-mention sa akin ng mama ko, no, habang nasa sasakyan kami, na nagpunta nga daw sila sa ganitong church. So, pinuntahan nila yung ganitong church. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, nakita ko dun yung mga tao na may matinding karamdaman. No, makikita daw niya dun, yung bata daw may sakit, parang may tubo dito. Kita daw niya yung isang bata pa naman siya, siguro mga around 18 to 20 years old, ganan. Naka-wheelchair na, no, hindi na kaya. No, parang kahit anong sense ng money mo, kahit gaano karami ang pera mo, pag nandudun ka sa point na yon, parang kay Lord ka na lang kakapit eh. Yung faith mo na lang yung pinanghahawakan mo that time. And yun yung na-realize ko. Sabi ko, may mga times talaga sa buhay natin na wala na tayong choice kung hindi ipagpasa Diyos na lang lahat. Ilapit mo na lang kay Lord lahat kasi hindi mo na siya mag-grasp, hindi mo na siya mahawakan ng sarili mo. Out of control mo na siya. Kaya hayaan mo na si Lord. Okay? Sana pag mga ganong times natin, dun tayo mas kumapit sa panalangin at dun tayo mas magtiwala sa Lord. Okay? Kasi dun talaga matitest yung ating faith. No? Pag talagang sa mga times na yon is that si Lord na yung kinakapitan mo at hindi na yung sarili mong capability, which is kay Lord na. Okay? So, ayun, kagaya nga ng nangyari kay Jesus Christ, okay, na kahit gaano kahirap yung pinagdaanan niya, yun yung will ni Lord. No? Sana ganun din tayo. Minsan kasi nagkukwit agad tayo pag sobrang hirap na nang nangyayari. Minsan pag parang, napagod lang, hirapan lang, ayaw na, pagod na agad. Okay? Pero kung yun ang will ng Lord na mangyari sa buhay mo, hayaan mo lang. Patuloy ka lang, kapatid. Okay? Patuloy lang tayo na kahit gaano kahirap yan, kung will ni Lord yan, patuloy ka lang. Okay? Hindi yung pag nahirapan ka na, ano ba to, Lord, pinapahirapan mo ba ako? Lord, ayaw mo ba akong maging masaya? Lord, bakit gusto mo ako nahihirapan? Okay, si Jesus Christ nga, pinako pa sa krus eh. Yun ang will ng Lord. No? So, ayun, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang pagpilit mo sa sarili mong kagustuhan ay paglabag sa Diyos. Dahil the biggest form of obedience is going without knowing. Ang pagpapatuloy mo kahit hindi mo na alam kung anong gustong mangyari ng Lord. Or hindi mo na alam kung anong hindi mo na na-vision kung ano yung pwedeng mangyari. No? Pwede mo yung magtiwala ka lang kay Lord. No? Doon natin i-strengthen yung obedience natin sa Kanya. Okay? Kaya, kung may pinagpipray kayo ngayon, okay? Kung may pinagpipray kayo ngayon, kung nilapit nyo yan sa ating midweek service program, no? Kung may pinagpipray nyo yan gabi-gabi, kung pinagpipray nyo yan kada umaga, or
kung nilalapit nyo yun talaga kay Lord at parang matagal-tagal nyo na siyang pinagpipray at parang hindi nyo pa rin siya ma-receive. Okay, huwag tayong mapapagod sa panalangin. No? Prayer is part of our basic life as Christians. Kaya mas doon natin i-strengthen yun. Okay? Galingan natin sa panalangin sa Diyos. Okay? So yun po ang ating message for tonight, yung the prayers of Jesus. So sana may natutunan kayo sa ating message for tonight kasi I believe na kahit kilala nyo na si Lord, siguro napanood nyo na rin yung Son of God many times, but still gusto kong ipaalala, no, that in prayer, hindi lang siya dapat request, but also there should be forgiveness. No, yun yung point number 1 natin to. There should be praise. Number 2, there should be submission. Number 3. No? Huwag nating kakalimutan na ang purpose ng prayer is hindi lang siya para humingi tayo, but also to glorify His name all the time. Okay? So sana may natutunan kayo ngayong gabi. Okay? So, yun lamang po ang ating message for tonight. And syempre, tayo po ay magsasara sa panalangin, no? Let's all bow down, close our eyes, feel the presence of the Lord. Panginoon, hallelujah, Jesus, Lord, we worship you, Lord God. We glorify your name, Father. Panginoon, salamat for the opportunity, Lord God, na makarinig ng salita mo, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil hinayaan mo, Lord God, na i-deliver ko ang message mo ngayong gabi, Lord God. I pray na itong message na ito ay pumasok sa aming puso at isipan, Lord God. May apply namin to, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, patuloy na kami iyong gabayan, Lord God, in our lives, Panginoon. Alam ko, Lord God, na magpatawad, Lord God, ay mahirap, yet still, Lord, guide us, Lord God, in our lives. Pray na sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang dinadakil at itinataas namin, Lord God. I pray sa lahat, Lord God, ng prayers na inaangat namin, Lord God, your will be done and not ours, Panginoon. I pray na gabayan mo po ang bawat isa sa kanilang mga tahanan, sa kanilang workplace, or kung nasaan man sila, Lord God. I know that your Holy Spirit is with us, Lord God. Maraming salamat po sa iyo, lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, Lord God. This is what we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.